Praise the Lord. Kita nga nagtuo sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo na sayod ka kung kinsay nagakupot sa atong kamot alang sa atong kagmahon. Salamat sa awit. Labaw magmamandog ba ang buhay nga Dios sa imong kinabuhi? Labaw magmamandog ba ang Dios sa imong kinabuhi? Is the living God sovereign in your life? Is the living God sovereign in your life? Ating niaging adlaw mitsuhan nakadawat kog text gikan sa usa ka reliable person nga a certain place in the world today. Pag nagasakay ka og eroplano og ang katapad nimo dili mutog Dios, badlungon ka kung muabli ka sa imong Biblia. Because according to the unbeliever, we are insulting him by opening our Bible. Then in another place in the world today, I will not mention the place, pag adunay dili mo to crucifix nga naa sa dingding nakakabit sa usa ka operating room sa usa ka hospital, mo demand tangtanga usa lang inyong crucifix, usa ko musulod sa operating room tungod kay gi-insulto me kung na ang crucifix. This is the situation of the world today. What is the implication? Dili kaayo bugat nga dili sila mutuo sa Biblia. Pero kung dili ka mutuo sa Biblia, that means wala ka mutuo sa author ni ini nga mao ang Balang Espiritu. Kung ini patangtang ang crucifix na naa sa dingding sa akong balay o sa akong hospital, what right have you? Sa imong katungod mo patangtang niini. So kung okay tagiya sa hospital atong inon, okay boss or sir, to be polite, pwede bag mangita na lang kaglahing hospital kay dili ako tangtangon ng akong crucifix. Because if you have religious freedom, I too have the same freedom. So mo kini situation sa atong kalibutan karon, o ang atong teksto karon ning kabuntagon makita sa Salmo 115 nga nagalangkob sa versikulo 1 paingon sa 3 o sa 9 paingon sa 18. O atong basahon mga igsoon ang first 3 verses only, and we read the other verses as we go along with the message of the Lord. So verse 1 of Psalm 115 says, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Why do the nations say, where is your God? Our God is in heaven. He does whatever pleases him." Let us pray. Lord, alam ka na mo ang imong pulong, mo'y among suga, mo'y among lamdag samtang kami magapadayon pag kinabuhi, o
ubos sa imong kabubugan. O gamahan na sa ko nga wala malilong kanimo. Ang attitude sa daghanang katawhan sa kalibutan nga wala mutuo kanimo, nga nagasalikway kanimo. So akong pagampo o Dios, nga ikaw magahatag kanamo nga mga magtutuo kanimo o pamaagi nga sila makaila kanimo. Nga ikaw ang buhi nga Dios nga angayan nga magdumala sa among tagsa katinabuhi. Kung yun ani kamahot ang kahintang sa kalibutan karon nagisumog sa dagdaghanan nga mga kalamidad, it is not because of your silence, O Lord. It is not because you are there, you are not there, but you are always here with us. But only the Lord and the world does not recognize you as the owner of our lives and as our sovereign Lord and ruler. So, Father, kaning minsay karon amahan alang kanamo nga nagatuo kanimo. Og akong pagampo amahan nga pinaagi ning mensahe. Makakat-on kami og pamaagi arong ipakita sa unbelieving world nga ikaw ana agayon. Kung wala ikaw, wala kami arang mahima. Tudloi kami o Diyos nining minsay karon ikaw, nining kamuntagon. Dili pinaagi kanako kung dili pinaagi sa brang espiritu o pinaagi sa pulong nga among pagatunan. Tudloi kami o Diyos. In Jesus' name, Amen. Amen, dalaygo ng Diyos. Labawng magmamando ba ang buhi nga Diyos sa inyong kinabuhi? O ikaw ang nagmando sa imong kinabuhi? Is the living God sovereign in your life? Or, ninibang kang buntagon, nagduwa-duwa ka galing sa imong pagtuo. Kung ikaw nagduwa sa imong pagtuo, pamatiya ang pulong sa Diyos. Dili ang akong pulong, kung dili ang pulong sa Diyos. Kaya akong pulong dili bulungtad, apan ang pulong sa Diyos, bulungtad, hangtod sa kahangturan. Kung kita mga magtutuo, I have these questions for all of us, including myself. Shall our hearts remain adamant concerning the contemptuous attitude of the unbelievers towards the Lord? Magpakahilom ra ba ka? Di ka magpakabana. Daw batubang imong kasing-kasing nga dili sakitan sa diha nga ang imong Dios tamayon? Usa ka pagkutana ang mga igsuan nga ang matagusan nato kakasing-kasing og salabutan butubag nihi og tubagon kini pinaagi sa pulong sa Dios nga atong ituwan. But the question follows, how do we respond to their mockery against the living God? Unsaon nato pagtubag ang ilang pagbaybian bato sa buhi nga Diyos. Second, kung ikaw nakadugog na sa usa ka philosophical principle na gitawag og Nietzscheism or Nietzscheism, you are free to pronounce it the way you like, which is the philosophy of Friedrich Wilhelm Nietzsche, a German philosopher, propounding philosophical principles, especially the doctrine of the development of the Superman,
the development of the Superman. Nga matod pa usa ka tawo nga labaw sa tanan nga mga able nga tao nga gihimo o ania sa kalibutan. Formally gikan sa atong dictionary unsa may Superman. Matod pa sa Webster's Dictionary, gikan sa philosophy ni Nietzsche, Superman is a hypothetical superior being characterized by perfection of physique, capacity for power, and a moral nature beyond good and evil. So basig tupong sa anghel. Regarded as the product of evolutionary survival of the fittest. The so-called overmeans of Nietzsche. Hypothetical maigsoon. So dili tinuod. Pero dili kayo na siya. Problema. Ang problema is the statement of Nietzsche saying that God is dead. God is dead. Do you believe it? I believe a handful of people believe in it. And that's why they are living a life which is so naked. Because they believe that God is dead. But for us Christians, do you acknowledge God and His sovereignty in our lives? Sovereignty. Murag bugat nga pulong. Unsa may sovereignty? Sa English, sovereignty is God's absolute right to govern all His creatures according to His good pleasure. Sa Cebuano, ang labang kamanduan, sovereignty. Sovereignty means labang kamanduan. Ang labang kamanduan sa Dios mao ang hingpit nga katungod sa Dios sa pagmando sa iyang mga binuhat, sumala sa iyang kaugalingon nga kabubuton o kagustuhan. Sovereignty. So pumingon ng Dios, Pastor Puyos, mahanaw karon diya sa palpito. It will be done now. Pag wala tinihima. Sovereignty. Sovereign. Labaw nga magmamando. Sa akong usbon ang atong titulo sa mensahe. Labaw nga magmamando ba ang buhay nga Dios sa imong kinabuhi? Believers, this is a challenge for all believers. Ang tanan nga mga tao nga miingon nga sila mga Kristohan, nga mga magtotoo. Is it? Then, I would declare today that the movement na gitawag o God is dead already. Patay na ang movement nga gipanguluhan ni Nietzsche. Do you believe it? So kumpiyansa na tamigsoon? No, dili. Nga naman, tungod kay kung patay na ang movement ni Nietzsche nga God is dead, ang espiritu sa mga movement nagpabilin ang tudkaron nga may influensya sa daghanan nga mga tao, including believers. The same spirit of unbelief remains alive today. Nga naman, there are still many men who are asking, where is your God? Like verse 2 of our text.
There are many men, and this is proven by the following questions. They are asking questions like, why doesn't this God do something to alleviate the worsening condition of the people in this world? Anong di man mohimo o solusyon kining Dios aron masulbad ang problema sa katawhan nining kalibutan na karon. Yes, God is willing to give us solution, but I anticipate the answer. But are these people who do not believe in God wanting to solve the problem? Are they not the ones creating the problem? And they are throwing it to the Lord? Kasi may naghimog dautan. Dili gusto sa Dios kumimog dautan. Apan kini mga tao nga walang mutuo sa Dios, way naghimog dautan. So they have to solve their own problem, not God. Very nice philosophy. Okay. Another question. Ingon sila, why God allows the COVID-19 pandemic today, which involved millions of people already, and about 400 people dead? Anong wala man magpakabana ang Diyos? Sa other message sa ato ng tubagon ng Igsoon. Kudili karon. Another question, ilang pangutana. Is your God so transcendent that He doesn't care about human sufferings on earth? Ang Diyos ba layo ra kaayo, taas ra kaayo? Nga wa say pakialam sa hitabo sa kalibutan karon? No. I tell you, that is the reason why Christ came into this world. The certain person of the Holy Trinity became a man, so that God become immanent and not only transcendent. Matod pa sa Matthew 1:23, Jesus is called what? Emmanuel, meaning God with us. Pero ato bang gituhan si Kristo? Atong gisalikway. O katong nagsalikway, maupay mangutana. Anong di man solbaron sa Dios ang problema sa kalibutan? Anong di man solbaron sa Dios ang problema sa panimalay nga amahan o anak dili magkasinabot? Ba nag-asawa di magkasinabot? Why can't God solve this problem? You're expecting the impossible. So, mga igsoon, those of us who seek to live by faith will always face this challenge. Kung kining mga challenges karon nga akong gibasa atubangan ninyo, dili makatandog sa iyong kasing-kasing o magpabilin ka nga mingon, bahala na sila, wala ko'y pakialam, then something is wrong with our Christianity. Something is wrong with our faith. Kay dili man ta sakitan kung tamayon biay-biayon ang atong buhay nga Dios. Kamay atong gituhan tungod kay siyang kagiyas atong kinabuhi. Bug siya ang nakibalo sa kanan alang sa atong kaayuhan. So ang uban will go to the extent of saying, prove that your God is real, loving and omnipotent, unreal. Real ba ng inyong Diyos? Then, they go further by saying, why can't He eliminate evil? Kanina question, this is asked long time ago, before ang inyong mga lulo sa kinululuhan na tao, during the Greek philosophers, ipangutanan nini. Apan walay philosopher na nakasolve ni ini, only God, through His way, can answer this problem.
Amen. Dalay ko ng Diyos. And then, kung tama, ingon pa yun sila, why don't God fix the ozone layer so that the problem of global warming will be solved? Di na kinantang mo tanong mo kahoy, manunog o basura, aron musabot ka init ng kalibutan, no? Let your powerful God fix the ozone layer. So kaning mga tao na gusto mo sila may Diyos. Gusto nga tigdahan ng Diyos, no? Amen, dalay ko ng Diyos, no? So mao nga kani nga salmo karon nga atong tun-an. Adunay 4 declarations. No, 3 declarations rather. And then humani din mga declaration o kauban ni ini nagatawag o nagapangayo dining maong salmo o atong response. How do we respond to these declarations of God, which we can find in Psalm 115? So, these are the declarations, or what are the declarations? Unsa may mga pahayag sa Dios dinhi sa Salmo 115. So, atong balikon pagbasa, maigsuan ang niya sa akong papel is in English, kay ang akong encoder dili makasabot og Cebuano maigsuan. So, ipagpaumanhin na English ang aking babasahin ngayon. Okay? Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Verse 2, why do the nations say, where is their God? The answer is, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Ang atong Dios atua sa langit o iyang gibuhat ang tanan sumala sa makapahibukot kaniya. So here, sa verse 1, nag-express ng humility. Nga kitang mga tao, dili angayan mo angkon sa bisan unsang himaya nga angayan lamang sa Dios. So mingon siya ni, not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory. Ang himaya alang lamang sa buhi nga Dios nga maoy angayan nga mo dumala sa atong kinabuhi mga igsuon. Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory. Apan unsa gisupli sa katawhan nga binuhat sa Dios. Magusto sa Dios nga magiguban kaniya sa walay katapusan dito sa gingarihan. Misupak o bilang misupak gibiay siya. Gisalikway siya. Makasubok. Give all the glory. So, atong tanawon ang verse 3, our God is in heaven. He does whatever pleases Him. Unsa kalugan niini? If our God is in heaven, then He is alive. Our God is living. Our God is not dead. According to Nietzsche. The statement of Nietzsche is not true. Unless Nietzsche can make a world or another world which is the same as the earth and the universe. But if he cannot do it, he has no right to say that the living God is dead. Then, unsa man kaning living God, He loves us. Verse 1. But to your name be the glory because of your love. A dead being cannot love. Wala ka po'y nakitaan sa akong 75 years of existence na gilubong na o na may balik labi na nanumbag sa asawa sa buhi pa. O ngayon, darling, sorry kayo. No? I love you. Ang kinumo nga bidapat sa pang-aping moto'y demonstration sa akong gugma. Wala pa.
Kay ang patay, matod pa sa Ecclesiastes, wala na'y kalibutan. Ang Diyos na buhi, makahigugma. So may proof sa gugma sa Diyos. Basta ang Romans chapter 1, 19 to 21. Okay? Another, our God is faithful. When He promised Moses to be with Him, when Moses was commanded by the Lord to liberate, to deliver the Israelites which were enslaved by the Egyptian Pharaoh, He was there. God uttered the 10 plagues. God uttered the breaking of the Red Sea so that Israelites can pass through safely and so that the pursuing soldiers of the Egyptians will all die. God is faithful in His promise. And personally, if you have time to come to me and ask me whether my God is faithful to me or not, I tell you, my God is faithful. He has been faithful from the time I was born. When my mother was sick, na hindi ako nakadidi sa aking ina for 1 month or more. Kay mato pa sa Cebuano, ang lumawig sa akong inahan, wala matangtang hangtod, miabot na mo sa kabulan. But God is faithful, not only to me but also to my mother, and to my father, and to all of us now, to you. Our God is faithful. I will declare without fear that the living God that I believe, if you believe in Him, He is faithful. Amen. He is faithful. Okay. So, all this that I have mentioned imply that God is alive and sovereign. Buhi. O ang ayan nga siya ang labaw. Labaw nga magmando sa atong kinabuhi. So, unsa man ining God nato, Pastor? I-consider ta niya nga bulog nga manduan pa man? Sure. Wala gid mag-ingon ang Dios nga bulog ta. Because God created us in His own image. So, going into shortcut, what they mean by we are created by God's image, we go to the moral constitution of man, because that is most understandable. What is the moral constitution of man which is like God? The intellect. Man has intellect. Adunay sa labutan. Man has emotions and man has the will. How about that? So meaning to say, we are created by God to become wise and intelligent. Look at Psalm 139 verse 13. We are created by the Lord fearfully and wonderfully. Wala tayo tiyaw-tiyawi. Di pa rin sa ka-author nga nag-ingon, kada ko ng mga negro, na itom na sila tungod kay, nalimtan sa Diyos, pag-ukab ang hudnuhan, samtang sila gihudno. Therefore, the first declaration of the Lord is that God is alive. If He is alive, He has the attributes of omnipresence and omniscience and omnipotence. And therefore, since God is alive, we must glorify Him. Himayaon nato ang Diyos sa atong kinabuhi. And this is the reason why people do not believe in the Lord. Even if deep inside their hearts, they believe that there is God. But because they don't want to glorify the Lord, because they want to snatch, to usurp that glory that is due to the Lord. So mga mo deny sila nga na Diyos. They are so proud nga murag sila may ito sa langit, ang Diyos may naa sa panganon.
Pero, what is glory? Sige lang kong sulti o glory. Siguro nga ako magsuon din sa simbahan. Usa na kalibo kadungog gagilitok na ko ang pulong ng glory, but maybe I did not attempt to define it. What is glory? What is glory? Unsa pay himaya sa Dios? I'll give you one definition. I took this definition shortcut, no? It's so long, no? Kung atong tanawon in detail ang meaning sa glory. But from Warren Wiersbe, ingon siya, the glory of God means the sum total of anything that God is in us. Mubuk nga statement, but it is so full of meaning. What do you mean by God is? Meaning to say the essence of God, including His attributes. And thus, all His wonderful works. So glory is the sum total of all that God is and does. And glory is not a separate attribute, but it is embedded in all the attributes of God, like holiness, justice, righteousness, love, and so on and so forth. This is glory. So mauto nga sa verse 1, ingon ang psalmist, not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory. Di ko manghilabot anang imong himaya, O Diyos. Kay ikaw lamang ang ayan na himayaon. Because glory is some total of anything that God is in us. Musa nga sa akong una-una, ang tanan nga believer, kinahanglan nga magtuon, kinsa man gyud ang Dios. Muna nga dali-dali lang nato, no? Nga isalikway ang Dios kay wata makaila. Unya kasagaran sa katawan ng kalibutan, modesty aside. Pronounce the verdict without due process, without investigating the truth. That's why they don't believe in God. Nga naman they thought nga just by one statement they can do away with the belief in the Lord. Kung kaya nilang papason ang gibuhat sa Dios ng kalibutan, ang tanan nga kabukiran, kasapaan, kalangitan, kabituunan, o pulihan niya, o labaw o sama ka niini, then he can dismiss the living God. But if he is not able, he has no right. Nobody, whoever he is, a scientist, a philosopher, or whatever, can say that there is no God. Because he cannot make the things God had made. Pero out of our humble, aron kita ang makadawat sa himaya, so we are, as if we are proud to say, I don't believe in God. Huwag kang magbasa ng Bible sa aking harapan, ininsulto mo ako. No? What is the root cause of that? Pride. And also, the lack of knowledge about God. So glory is everything that God is and does is characterized by glory. Tanan ngayang gihima. So nobody can usurp the glory that belongs to God alone. Pero ang glory is a noun. Naay verb. Unsa may verb sa glory? Gloria. Right? No, glorify. Glorify. Himayaon. Unsay meaning sa glorify? Pati kulugan sa glorify. Again, I take this from the Bible dictionary na nag-include of Greek.
Ang glory matod pa, no? Mga igsoon ako ng isulti. Ang Griego sa glory is doxa. D-O-X-A. Ang Griego sa glorify, doxaso. So doxa is a noun, doxaso is a verb. So unsa may meaning ni? From that Bible dictionary, glorify means to, what is this? Magnify. Atong ipadako. Sa purpose sa microscope. To magnify very tiny objects. So if we have to glorify God, we have to magnify the Lord in such a way that, like John the Baptist will say, as Jesus increases, or as Jesus increases, I will decrease. So ang tao nga nakaila sa tilong nga Dios, dili na mapabas na ang iyang hambog, kay makita niya nga walang-wala tayo. Pero ang matang wala makaila sa Dios, mo ni hambogero. Ang Dios na sa ubos, tuwa sila sa itaas. And that is, and this is what is going on in the world today. So what can Christians do about this? Shall we remain sleeping and allow them to trample upon our God? I'm sorry mga igsoon. Another meaning is extol. E-X-T-O-L. Pasidungog. Pasidunggan na to. Ang tanan na pagpasidungog nga to sa Diyos. Kung ikaw may graduate of summa cum laude, then praise the Lord. Lord, this is yours. However, may gani ka dili kung mag-graduate na summa cum laude. Basic na summa cum laude ko, di sad ko makinom ng Diyos. Another is praise. That is common. Praise. Meaning to say, therefore, when we glorify, we ascribe honor sa Diyos ang kanang dungog. So kasagaran maampo ta, Lord, imo ang tanan nga dungog ug himaya. Do you understand what you are saying? If you're listening today, you now understand what you are saying. Of course, I know that there are so many na already who knew this. But for those who do not, I think this is worth listening. Okay? Glorify means to magnify, extol, praise, especially of glorifying God. That is ascribing honor to Him, acknowledge Him as to His being or essence and attributes and acts. Ato siyang ilhon sa iyang pagkamao, siyang essence, sa iyang mga characteristics, o sa iyang mga gibuhat. Kung imo lang tanaw ng gibuhat sa Dios, then you cannot say there is no God. Because no man can do what is made by the Lord. Anybody who can stand up and say, I can do it? Yeah, if you can do it, you can make a word like this. Although it is chaotic, then you can dismiss God. But if you cannot, I hope you be silent in your case. The second is, to glorify means to honor, to give honor to make glorious. For example, we have this in Romans 8:13 and also in 1 Peter 1:8. Therefore, how do we glorify God? So, unsay glorify? Karon how? Magsige lang tag ingon, Lord, I want to glorify your name. How do we glorify? Muna yung pinaka-importante, actually. How? If I know a very good definition of the carpentry tools, but I don't know how to use it, so what is
the use of these definitions? Wala. Pero kung kayo kung magamit sa chisel, sa hammer, o guban pa, then that will be useful. So the question is how? Kung saan ito paghimaya ang Diyos? Dili ko musulti o personal nga mga pulong, pero ako mong dalhon dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 to 5. Akong gipalabi nga ang pulong sa Diyos may musulti ka nato kung saan pag-glorify, kung saan paghimaya ang Diyos. Okay? How do we glorify the Lord? 1 Thessalonians 5. So here, 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 to 5. Nagingon finally, brothers, we instructed you how to live in order to please God. Unsa to? Unsa instructions ni Apostle Paul ug mag-auban ngadto sa believers how to live in order to please or glorify God. Amen. As in fact you are living. Okay, magkastuhanon naman, so nagsugod na sila pagpihimaya sa Diyos. Apan si Apostol Pablo may padayon, now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Ayaw ingon nga, eksakto na. Kay ikumpare na ko sa akong silingan, nagtuo ko nga mas buutan ko o nakaglorify sa God kaysa iya. Mo ba na ang eksakto? The comparison is who God is. The essence of the Lord in His attributes. Not anyone, even the pastor, cannot be the standard of glorifying the Lord. Although, kung ang pastor nakaglorify sa Ginoo without saying a word, people around him will see. Believers around him will see. Okay? So, padayon ta, to do this more and more. So, wala ko mingon nga wala mo mag-glorify sa Ginoo. Nasayod ko nga kamo mag-Kristohanon o you have been glorifying the Lord more than I do. But this is what the Word of God is saying. Verse 3, it is God's will that you should be sanctified. Kabubuton sa Diyos nga kita, mabalaan. Unsay usa sa mga timailan nga kita mabalaan na sa sulod ng mga pulong. It is God's will that you should be sanctified. Follow the next statement, that you should avoid sexual immorality. Kinanglan pa nga sabihin ng soon. I think nakabungog na ang tingog no. So unsaon pag-glorify? Unsaon pagpahimot ang Dios? That you should avoid sexual immorality. Verse 4, that each of you should learn to control your own body. You control your body. Ingon nga, Lord, ako na ning gitugyan na ulawas sa imo. So kung dalhon ko nimo dito sa nightclub o asa man dapit, no? So imo ning kabubuton, Lord. Kung mupalit ko og mga binayran nga kalipay. Now, o sige sulti din sa pulong sa Dios, that each of you should learn to control your own body. Sa unsang pamaagi? In a way that is holy and honorable. Okay? So mga panikasawa, you fulfill. Okay? This thing, no, which is usually for husband and wife, make it holy and honorable. Hebrews 13:5. Make the marriage bed
or keep the marriage bed undefiled. Undefiled. Okay? That is holy and honorable, not in passionate lusts like the pagans who do not know God. Who do not know God. So kung ikaw pagano, wala ka ilaog Diyos, so okay ra, pero padulong giyapon ka sa linaw, sa kalayo, dito sa impyerno. O mo ni hinungdan, nga daghang mga tao nga mo deny nga naay Diyos. Kay aron dili sila makontrol sa iyang gitawag dili sa pulong sa Dios of passionate lusts, which includes many things. Di lang sexual immorality. So this is the positive side of God's commandments. Positibo kining side. Buhaton nimo kung gusto nimo nga himayaon ng Diyos. Believers are supposed to be different from the unsaved. The hidden or Gentiles are unsaved, and so they do not know God. Therefore, they live ungodly lives. But we know God. Therefore, we are privileged to glorify the Lord in our body. It is not a yoke to avoid sexual immorality. It is a holy privilege for those who know the Lord. Balaan nga pribilehiyo alang sa mga tao nga nakaila sa buhay nga Dios. This how to glorify. So unsa ang unang declaration? God is alive. Buhay ang Diyos, so himaya siya. God is alive, therefore glorify Him. Mo kana ang first declarations. And this is for us, believers. I'm sorry to hurt someone if you are not so careful about this. Kanang maingon nga, save na bitaw ko. So bisag sa akong himuon, paingon yapon ko sa langit. Ha? Wa ka kabasa sa 2 Corinthians 5:17? Kung unsay kaulugan sa usa ka tinuod nga born again, ang tinuod nga born again is a new creation. Ang gaan nga kinabuhi sa kaulag na wala na. O ang bagong kinabuhi diha sa pagkabalaan sa Dios miabot na. Unya na iingon, maumang guna nga na sila assurance of salvation. Di na matangkang salvation para makahibol siya bisag unsa. No, it is not. Kung ikaw nagtuon sa balaan nga pulong, sa diyang ikaw mahimo nga nataw pag-usab diha sa espiritu. So ang gaan nga kinabuhi imo nang gitaliknan, nahanaw na og ang bagong kinabuhi diha sa kabalaan sa Dios ug sa gugma sa Dios. Maunay nagpabilin sa atong kinabuhi. Dili na si Satanas ang atong master kung dili si Ginoong Kristo. Amen, dalago ng Diyos. Pero na-complain before you go to the next declaration. Na-complain ingon siya sa usa ka pastor nga nagbali niini. Usa ka batanon pa. I think between 20 and 30. And siya, abi ni mo pastor, sa imong wali ka ganina. Tinamaan talaga ako doon. Pero I will honestly tell you, Pastor, can you help me? I am really very weak. Especially what 1 Thessalonians 4:1-5 is specifically mentioning. Talagang mahina ako dyan, Pastor. Mahinang mahina. So, ano gagawin natin sa kanya? Para lalakas. Well, kung totoong nanampalataya kay Kristo, ang taong ito ay talagang may lakas na. Meron ng potential strength. Meron na. So, dito ang aking
kung ikaw ay talagang manina. So the first weapon or antidote is the Word of God. The Word of God. Daghan man kayong versikulo na pastor ng Word of God, gikan sa Genesis 1:1 ngadto sa Revelation 22:21. We'll just pick up 2 or 3 verses. Psalm 119, verse 9 to 11. Kung sa gisulti, sa Psalm 119, verses 9 and 11. How can a young man cleanse his ways? And the answer in the same verse is, by living according to thy word. Living according to the Word of God, which we read and study every day. Pero, pastor, talagang malimutin ako. Ang aking sinasaulo ngayon, kinabukasan hindi ko na matatandaan. Talaga? Importante yan. Importante ang memorizing because of verse 11. Sabi ng Psalm 118 verse 11, Thy word have I hidden in my heart so that I may not sin against thee. So di lang memorize mga igsoon. Kay bright kay ta memorize, kanino nga di ko ka memorize, di kinatilood. Kitang tanan bright yun. Ang problema lang, kaya akong memorize ka, daghang bersikulo, tama na skulo. Wala tipigil sa kasing-kasing. So bisang pag ma-memorize nimo, ikan sa Genesis 1:1 to Revelation 22:21 ang Biblia. Kung taman dira di sa imong bright kaayo nga alimpatakan, dili mo top si imong kasing-kasing. Kanunay kang pildi sa tentasyon. Nga naman, kay walay panguntra sa imong kasing-kasing. Nga matod pa sa Jeremiah 79, the heart of man is deceitful above all things. Word of God, tun-i ang pulong sa Dios o di lang sa utok ibutang. Kung dili diya sa kasing-kasing. Ikaduha, Matthew 26:41. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So what is the second? Pray. Pray. Sa diyang may bataka, pray. Kung manong pamahaw, kung makaluga, pray. Dili pa maudto kung lugar ka, pray. Kung nakay buhaton, pray. Prayer. Prayer. Always call the name of the Lord. Ayaw tawag imong barkada, Brad. Di ka makaibulo si pastor kung muli akong dimo. Ayag sulti, Brad, ha? Kasukan ko ni pastor. Grabe ka mubo imong pagtuo. Huwag gani kabot sa siling sa simbahan. Ang atong pagtuo, tuwa sa Dios nga buhi, nga tuwa sa langit. Amen talaga ng Diyos. Ikatulo, this the last, believe on the promises of God. And act on these promises. Like the believers in Hebrews chapter 11. They believed in the Lord and they acted on their faith. When Noah was commanded by the Lord to make an ark, he did it. Wala sa inyo, Lord. Walang imposible man na. He did it because of his faith. Okay? When the Lord instructed Abraham sa Genesis 22, to sacrifice his only son Isaac, he did it. But God is so good to our lives. He provided a sacrificial offering because he knew that the faith of Abraham is so deep and sincere. Okay? So, unsa may tuon nato nga promise? Ang usa ka promise nga gusto na kong tuon ni Moises ay kalimti. 1 John chapter 5, 4 and 5.
nga nagpasalig nga ang tanan nga nataw na pag-usab diha kang Kristo pinagi sa pagtuo, dili na sa biktima ning kalibutan kung dili vector. Mananaog na. 1 John chapter 5, 4 and 5. Mananaog na siya. Living the life of a Christian that is victorious. Therefore, God is alive, glorify Him. Amen, dalago ng Diyos. I hope I am also glorifying the Lord. Yes, Lord. The second declaration, God helps us. Therefore, trust Him. Ang Diyos mo tabang kanato, so saligi siya. Makita nato kini sa verses 9 to 11. Tagingon ang verse 9 to 11, O house of Israel, trust in the Lord. He is their help and shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and shield. You who fear Him, trust in the Lord. He is their help and shield. Ang mga sentences ng igsuon, trust in the Lord. Ug ang He is their help and shield, gibalik sa kapila, katulo. Insublit-sublit. So mao nga ang atong ikaduha nga declaration gikuha nini nga bersikulo og nagingon, God helps us. Trust Him. Ingon siya, He is their help and shield. God is their support and protection in all avenues of life. Sumot ni siya. So, sige lang po tag-discount aning trust. Sa mga trust. What is trust? I'll share to you two things about trust. Pagsabi. And the word here in English is reliance. Reliance is the first mark of sincere trust in the Lord. Unsay reliance? Ang trust is pagsalig. Reliance means unsa may reliance? Pagpiyaw sa dihang ang usa ka babae musugot nga pakaslan sa usa ka lalaki. No, pakaslan. Meaning to say, iyang gipiyaw ang tanan kaniya. Wa nay lain nga iyang piyalan kung dili ang nagpakasal kaniya. Una nga yung doon akong balak na lubatan kong pato. Ngayon, gikasilagan kong ganit ang buyuhoy sa hangin nga musapigat sa aping sa akong minahal. Okay. Nga naman, kaya namang gipiyaw kanako ang tanan. Okay, gipiyaw. So kung naakay trust, akay pagpiyaw. Di na kamugutan, Lord, nga man, ang kong ipangayok kiniman, kadtuman, yung anong kiniman. So kung nagyatag sa Diyos, sa pa, muni the best. Because God knows the best. Ikaduha, na element ko is assurance. Kung imo na, kung ikaw nagasalig na kaniya, so nakay assurance nga iyang tumanon ang iyang disaan, iyang buhaton, assurance. Dili na kami yun, may tabo ka ni? Yes, nayo sa dili may tabo ang imong ipangayo. But the best will come because God knows the best. In what you ask, maybe not the best. So God will give you the best. Amen, dalay ko ng Diyos. Okay? Pero pagbantay tayo suon, it is easy for us to forget the love and faithfulness of God. Sa yun na tayo atong kalimtan ang bugma sa Diyos. May binaglaan ng mga tentasyon. Okay? So ato ning hinumduman, kining usa ka statement ni Reverend Charles H. Spurgeon, nga gitawag og the Prince of English Preachers, nga nag-ingon siya.
Okay, kung sa yung gisulti, we write our blessing in the sun, but engrave our trials on marbles. Kung sa ibot sabot, dali itong kalimtan ang mga gibuhat na maayo sa Diyos ang kinabuhi. Apan mo'y magpabilin, engrave on marbles, katong mga kapitos o mga pagsulay nga itabo sa mong kinabuhi. So muna nga usay mawadhan tag pagsalig, mawala pa itong trust. Kadi man ito hapon ang blessings paghatag sa Dios. At hapon ang ato mang gipangandoy nga walay hatag sa Dios. So muna siya. Ingon siya si Charles Spurgeon, the Prince of English Preachers. Beware, because we write our blessings in the sun, but engrave our trials on marbles. On marbles. Okay? So, do not forget, God helps us. Trust Him, to God be the glory. Ang Diyos mo tabang kanato, susaligis niya. Huwag mo ato ka sa ikatulo, ka declaration, na makita sa Psalm 115 verses 12 to 15. 12 to 15, the Lord remembers us and will bless us. He will bless His people Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord. Small and great. May the Lord cause you to flourish, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. So, din aning ang mga bersikulo kalima gibalik sa Dios sa magsusulat sa salmista ang pulo nga blessed o blessed. Pastor, so kalima. Okay. Kanunay punta nga moingon blessing. Pero usually ang atong blessing kung dawat taglima ka kilong bugas kan sa barangay blessing. Datag tinapa noodles tapi blessing. But what is blessing? Kasi may blessing. Usay ka ang blessing ato man ipon sa material nga atong nadawat. But the blessing of the Lord is beyond material things. Beyond material things. So, niya ako yung definition sa blessing. No, sorry. Daghang definitions ka nung papuntagon. A blessing is anything from God that is for our own good and for God's glory. Blessing is anything from God that is for our own good and for God's glory. So, di lang material things. Kung naay trials, matupla sa James chapter 1, 2, following verses, inon siya. Kasi gisulti. Gipasalamatan ni James, no? Ang daghan nga pagsulay siyang kinabuhi, nga naman kay kini makapahimo kaniyang haingkod, kayang pagtuo. Okay? Blessing is anything from God. Ang panalangin mao ang mga butang naggikan sa Dios nga alang sa atong kayuhan og makapahimaya kaniya. Idugangan pagi sa definition og atong magamit alang sa uban. Usay selfie sa kayutan. Kadawat ang blessing taguan pa. Napahimutan na, pila kilo imong nadawat ron? Natulura, ni napulo yun. Nga naman, adok mingon na wako'y bukas pag-ambita ko din tulo. No? So, pero ang blessing diay is anything from God for our own good and for God's glory. Ug atong magamit aron magamit sa uban. Amen talaga. Sorry kayo, Lord. Kay tingali wala na ako ni siya mahimo. The third declaration is God blesses us, fear Him. God blesses us, fear Him. Okay? Mo kini ang ikatulo ka blessing. Ang Dios nagapanalangin kanato busa, yukbuis siya, katais siya, tahura siya. So ang pagtahod. Lord, sa ko ni Dora ka tinapa, Lord. Di pa igo na mo kay walo mi kabuok. Di ni pa igo. Kung pwede pa. May gani kikitiga ang Dora ka tinapa, no?
Okay. So, kay ang Diyos manalangin man. So, katahaan na to siya. Yukbuan na to siya. Tahulon na to siya. Kung sa may atong madawat, Lord, thank you. Salamat kayo ni Lord. Amen? Talay mo ng Diyos. Why? Because God is mindful of His people. In fact, even those wala mutuog kaniya. Even those nagyaga-yaga kaniya. Hihinungduman biyakon sa Diyos. So may hinungdan nga, magkita mong kalibutan na ay wala mutuog sa Diyos, na di mo simba sa Diyos, apan mas dato kay kanako. Kita mo? Kunya niya balukong nga dito sa Psalm 73 o sa Psalm 37, mo na complain sa makatawan sa Diyos kaniad sa ilang panahon. Nga ano man nga kini mga abusador. Dili mo to Diyos. Dato man Hinoon. Kami simba sa Diyos, dili man dato. I tell you, dato ka. Nga naman tungod kay ang spiritual blessing nga imong nadawat gikan sa pagtuo kang Kristo, dili mabayran sa bisan unsa kadako nga kadato sa wala magtuo sa Dios. Muna mingon si Kristo sa Matthew 6:26, what does it profit a man? He begins the whole way, but suffer the loss of his own soul. Why? Your soul nga naluwas mas mahal pa kaysa bili sa tibok kalibutan. Do you believe in this? Mito ka ba niini? Ingon si Jesus dito sa John 11:25, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Kung sa sunod, ipangutan na niya si Mary, do you believe in this? Mutuo ka ba nga si Kristo mao ang pagabanhaw ang kinabuhi? Na kung ikaw mutuo kang Kristo, bisan mamatay mabuhi? Sige sabihin, mutuo ka ba din? Nga naman kay kita nakadugnaw daghang makamatuoran gikan sa Biblia, gikan sa Dios apan wala nato tuoy. Wala nato madawat ang panalangin. Nga dili material apan mas labaw kabilidhon kaysa material nga panalangin. Amen dalay ko ng Dios. Amen dalay ko ng Dios. So ang pangutana karon, okay. Nganong sigurado ka nga na ay ano? Nagpakabana ang Diyos kanato. Ako lang asahin ka ninyo, basa ninyo ang Jeremiah 29:11. Okay. Tungod kay ang Diyos nagpakabana kanato. Pinangga kaniya, nagatiman kanato. So, ani ako ilahin din ang isulat nga mo tama sa giawit sa special number. We never fear what the future holds for us. Dili ka mahadlok kung unsa man ang pagmaon. Bisan pa in the face of COVID-19 pandemic. Wala ko muhagit sa maong nga virus, pero nagingon ko nga dili makatandog sa akong kasing-kasing ang mga virus because my God is sovereign. My God is sovereign. Siya ang labaw ng bando sa akong kinabuhi. So everything ang ito ng kinabuhi, it is because of His will. Amen? Okay. Amen na lahat mo ng Diyos. What is fear of the Lord? Mga ison, katapusan ni siya mga ison. No, nga, no? So, ingon siya, fear of the Lord, na asa Job 28:28, and he said to men, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Ang pagkahadlok sa Diyos o pagtawad sa Ginoo, kauban sa paglikay sa dautan. Nobody can claim na he fears the Lord, nga siya may kataha o pagtahod sa buhay nga Diyos, apan nagpadayon sa paghimog sala. Basaw na tugusap ang Job 28:28. And he said to men, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun, paglikay, shun is S-U-N. Shun evil is understanding. Amen dalay ko ng Diyos. Bubura. Kung ikaw may kahadlok o pagtawad sa Diyos, you hate evil. Di ilang likayan ang dautan. Kasagarin mo talikay ang dautan. No.
I tell you 4 verses. Psalm 97 verse 10. Proverbs 8:13. Amos 5:15. And Romans 12:9. Kasi gisulti sa Dios nini mga bagina sa kasulatan. Hate evil. Dumti ang dautan. Kaysa diya nga imo sang dumtan. Di na magpasaring-saring sa imo. Pero kung yung likayan, sige likay-likay hangtod, ang yawa mo'y magsaknay. Siging likay-likay hangtod ang yawa mo'y magsaknay. So ang Biblia karon, Psalm 97 verse 10, Proverbs 8:13, Amos 5:15, Romans 12:9. Nagingon, kung ikaw tinutang Kristohanon, dumti ang dautan. Di lang likayan kung dumtan ang dautan. Amen, dalay ko ng Diyos. Yes, O Lord. The fear of the Lord. Second, verse Psalm 99. The fear of the Lord is pure, enduring forever. So, magkatog kanimog kabalaan ang pagkahadlok kang Jehova, kay dumtan manimo ang dautan. Then, 2 Samuel 23 verse 3. The God of Israel spoke. The rock of Israel said to me, when one rules over men in righteousness, when he rules in the fear of God. Ang usa, kapangulo sa usa ka nasod, usa ka probinsya, usa ka syudad, kung nasa'y kahadlok sa Dios, siya magamando, magadumala sa nasod, sa syudad o sa probinsya o sa lungsod diha sa pagkamatao. So walay kwarta para sa amelioration, para sa SAP na maadto sa laing bulsa kung dili mo adto sa nagkakinanglan sa maong salapi. Amen, dalay ko ng Diyos. Amen, dalay ko ng Diyos. Okay? Amen, dalay ko ng Diyos. Lack or absence of the fear of the Lord can only bring sin and disillusionment and end up in tragedy. This is not physical fear, but it is reverential fear. Another definition of fear in the Lord. Reverential fear with a hatred of evil. Thus, as we fear the Lord, God's blessings will flow beyond measure. So diyang kadlukan na to ang Diyos, nga andam nga mutabang kanato ang iyang panalangin, material, physical, o spiritual, magadagayday sa atong kinabuhi. 3 John 2. Basa ninyo ang 3 John 2. That is complete blessing from the Lord of the believer. We come now to the conclusion. Number 1, if the living God is sovereign in our lives and we fear Him, we trust Him, we can glorify His name. Apan kung dili sa sovereign sa itong life, kita ang nagmando sa kinabuhi, there is no way to glorify Him. We glorify ourselves. Amen. Talay ko ng Diyos. Number 2, are you trusting in the living God who is sovereign and gives us richly all things to enjoy? 1 Timothy 6:17. Take this promise. Number 3, the answer to all the questions in the introduction about the mockery of the unbelievers towards God is, bukini ang tuba, know and heartily believe by faith our God. Know and heartily believe by faith our God in Jesus Christ. Second, sa knowing and believing will come the second, passionately and fervently desire an intimate relationship with Him.
So diliniyon ko, luwas naman ko, so bahala na. Anyway, I'm going to heaven. Kinanglan kita mangandoy sa pagpakigsuod sa atong relasyon sa Ginoo. Dili possibly but fervently, mainiton nga desire sa pagpigduol sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pulong, pinagi sa pag-ampo, pinagi sa pagsimba. Ug uban pang abulaton sa simbahan. Ikatulo, live a life of love as Jesus Christ prescribes in John 13, 34 and 35. Okay? Live a life of love as Jesus Christ prescribes in John 13, 34 to 35. Nga naman, so that there will be no Mahatma Gandhi. So that there will be no Mahatma Gandhi who said, I like your Christs, but I dislike Christians. Aron wala na yung Mahatma Gandhi matud pa ni Ravi Zacharias nga moingon, nakagusto ko sa inyong Kristo. Apan wala ko makagusto sa mga Christians. Why? They are not living a life of love. They are still selfish. They are still proud that instead of glorifying the Lord, they glorify themselves. Because they do not know God, the living God. Remember these Christians, including myself. Ang mga pulong ni Mahatma Gandhi, I think he is a leader of either India or India. Yes, Mahatma Gandhi. Ingon siya, I like your Christs, but I dislike Christians. Therefore, let us live holy lives day by day to bring glory and honor to our living and sovereign God and Lord Jesus Christ. Amen. Dalaygo ng Diyos. Salamat naman sa imong pulong. Thank you, Lord, for the boldness to declare ni ining imong pulong at tubangan sa ako magigsuunan nga kauban ka na ko karon o atuman silang tagtatag sa kapanimalay o sa tanan nga dapit sa kalibutan. Kung sila naka-access ni ining live stream o Diyos, akong pag-ampo nga ikaw magapanalangin kanila, mag-aiway kanila nining COVID-19 pandemic o paligan. Yes, in the name of Jesus, I pray na ikaw mag-aiway kanila niining virus, niining kaaway nga dili namo makita. O labaw sa tanan o Diyos, patagi kami o kaisog nga mobarog, nga maisugon diha sa pagtuo sa Diyos aron makita sa mga mockers o sa mga contemptuous sa God nga among kanimo o Lord nga among gituan. Adunay, posible nga adunay kahayag kung sila mangutana, why are they living a life like this? And maybe this will be a way that they will know you and believe Jesus Christ as their Lord and Savior. Father, we praise and thank you in Jesus' name. Amen. Amen.